Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Kamusta? Magandang araw or magandang tanghali. Ayan, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay from Luzon, Visayas, and Mindanao at saan mang sulok ng mundo, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Ngayong gabi or ngayong araw ay pag-usapan po natin ang traiduran, balimbingan, gamitan, kakupalan, no? At kawalang hiyaan, no, ng mga taong pinagkakatiwalaan ng presidente pero parang mga ahas na gusto pang sakmalin no ang pangulo. Mga kamunting tinig, ang tinutukoy ko po dito ay nakakalungkot sapagkat may mga pinagkakatiwalaan ang mahal na presidente na traidor. Lalong-lalo na po ang kanya mga senatoriables. Alam naman natin na tiwala ako sa galaw ng ating mahal na presidente pero hindi ko maintindihan kung bakit may mga nasa line up ni PBBM na mga balimbing. Kasi mga traidor. Ayan, si Camille Villar, si Amy Marcos. Sino pa kaya ang susunod? Namamangka sa dalawang ilog. Mantakin mo, alyansa. Pagkatapos, magpapa-endorse ka kay Sara Duterte na na-impeach ng mga kasamahan mo sa Kamara. Sa bagay, siguro itong si Camille Villar ay hindi po ito bumoto para sa impeachment ni Sara Duterte. So given, nangingibabaw pa rin yung pinagsamahan ng mga Duterte at Villar. Pero sa punto na ito, mga kamunting tinig, paano pala pag nanalo itong si Villar? Eh di hindi niya i-convict si Sara Duterte. Kasama sila ni Amy. Kasi ito yung maliwanag ngayon, no? Si Amy, inendorso ni Robin Padilla, presidente ng Partido Demokratiko ng Pilipinas, or what we call this PDP, wala ng laban, o PADAPA, wala ng laban. Pagkatapos, si Camille Villar, kasama sa alyansa, ay i-endorse ni Sara Duterte na isang impeach officials. At naghihintay na lang ng conviction sa Senado. Mga kamunting tinig, kayo po ang maghusga. At ako po ay humingi sa inyo ng pasensya dahil grabe pa naman yung ano ko 12-0 pa naman ako. No? Humingi ako ng pasensya talaga. Ngayon, talagang na-realize ko na ang galaw ni Amy ay wala na talagang kwenta. Hindi na nga ini-endorse ni PBBM . Sa lahat ng mga loyalista na gustong iboto si Amy, kayo na po ang bahala mag-isip niyan kung iboboto nyo pa siya. Kasi nga, kapatid niya nga mismo na si PBBM, napagod na at hindi na po siya ini-endorso. At ini-endorso siya ngayon ng presidente ng partido ni Rodrigo Roa Duterte na ang kampo ay inakusahan ng gobyerno na kinidnap ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ngayon, iniimbestigahan pa ni Amy sa pamamagitan ng kanyang committee na ayon kay Chis Escudero, ginagamit ang Senado para sa pamumulitika. Lumabas ngayon itong mga picture, mga larawan, kasama po si Manny Villar, no? Si Sara Duterte at saka si Camille. Mantakin mo kapag manalo ito, papayag kaya ito na makonvict si Sara Duterte? So ngayon, pag hindi makonvict si Sara Duterte sa Senado, tatakbo itong Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa 2028. So what will happen to our country? Kasi kahit alam naman natin na hindi mananalo si Sara, pero gagawa at gagawa ito ng pamamaraan para nang sa ganon makabalik sa national politics. Kumbaga sa Ilonggo pa, handom kagdumot. Nanggigigil ito sila na magiging Pangulo sapagkat ang kanilang agenda ay gumanti sa di umano'y ng aapi sa kanila. Lumalabas yan sa mga bunganga ng kanilang mga kaalyado. Kaya kahit ano-ano na lang. Ang mga Duterte ngayon, puno ng galit, puno ng inis. Ang kanilang mga puso niyan.
Wala na yan silang pakialam sa tinatawag po na harmony. Bagabag na po ang kanilang damdamin yan at ang iniisip nila, paano sila makabalik sa national politics at pananagutin ang di umano'y sinasabi nilang ng api sa kanilang pamilya. Na kung tutuusin, kung ano man ang pinagdadaanan nila sa politika, yan ay bunga ng kanilang pagiging ambisyoso at pagiging ambisyosa. Yun ang naging bunga ng pagiging gahaman sa kapangyarihan nilang mag-ama at ng kanilang mga kaalyado. Then here we comes. Here we comes. Congressman pa lang si Camille Villar marunong nang magbalimbing. Hindi pa nga nabigyan ng pwesto sa Senado ng taong bayan, ganun na ang kanyang mentalidad. Hindi ba, wala ba itong delikadesang senatorial balls na kaalyado ng alyansa pagkatapos magpapa-endorse ka kay Sara Duterte? Ewan ko lang kung na-realize ba niya ito o hindi. Abangan natin ang mga susunod na kabanata sa susunod na mga araw. Dapat ang gagawin ni Camille Villar, lumayas ka na sa alyansa. Huwag ka nang maghintay pa na sipain ka sa alyansa at sasabihin mong sinipa ka sa alyansa, katulad ni Amy. No? Kasi siya man talaga yung unang umalis eh. Si Amy Marcos, siya man talaga. And in the first place, hindi man gusto ni Amy na mapabilang sa alyansa. Kaya lang may ugaling balimbing, may ugaling epal, ayun, tiniis niya sa alyansa hanggang sa nabulgar na ng taong bayan na talagang may pinaplano pala itong babaita na ito, itong babalina na ito. So sumunod si Camille Villar. Sa mga loyalista, sa mga naniniwala sa alyansa, bubutuhin pa ba ninyo ito? Bigyan nyo ba ito ng pagkakataong maupo sa Senado na kung saan ay i-endorse ni Sara Duterte? Kasi lumabas ito sa post ni Harry Roque. Kaya nga sabi ni Harry Roque ay politics is addition. Sabi naman ng mga DDS vlogger, butuhin si Camille Villar dahil may pera, may makinarya, gusto nilang pakinabangan kung ano ang mayroon, kung anong merong resources ang mga Villar. Ganon ka manggagamit. So ibig sabihin, si Villar manggagamit na rin kasi tinitake advantage ang kabaitan ng Pangulo. Hindi ba ito kinakalibutan every time na itataas ng Pangulo ang kanyang kamay? Pagkatapos ay itataas din ni Sara Duterte ang kanyang kamay na kung saan si Sara Duterte ay nananawagan sa taong bayan na sumusuporta sa mga nananawagan sa taong bayan na i-impeach si PBBM at paalisin sa pwesto. Yan mga kamunting tinig ang dapat nating isipin. Natiis ba ni Sara Duterte na itaas natiis ba ni Camille Villar na itaas ni Sara Duterte ang kanyang mga kamay? Samantalang si Sara Duterte ang nagbanta na pagpapatayin or whatsoever, no? Nag-isip ng masama laban sa Pangulo, sa First Lady at saka sa Speaker. Tapos, papayag si Camille Villar na itaas ni Sara Duterte ang kanyang mga kamay. Mga kamunting tinig, ito po ay talagang realidad sa politika. Pero tayo, gumawa tayo ng paraan, magkapit-bisig tayo para itong mga demonyo hindi po magtatagumpay. Kaya po ako humingi ng pasensya dahil unang-una na overwhelm ako, no, na kung saan ay gusto ko alyansa. 12-0 hanggang sa dinitouch ko na si Amy. Hanggang sa ito naman lumabas si Camille Villar. Dapat itong dalawa na to hindi ito mananalo. Pag manalo ito, walang aasahan na makonvict nila si Sara Duterte. Walang aasahan. Bantakin mo, i-convict mo yung nagtaas ng kamay mo. So gusto ni Amy, gusto ni Camille Villar na sungkit ng botante
sa Duterte side. Ang tanong, ano kaya ang deal? Ano kaya ang kasunduan? Ano kaya ang pinag-usapan? Ano kaya ang kapalit ng pag-endorse ni Sara Duterte kay Villar? Abay, hindi na kailangan mag-aral ng grade 1. Abay, simpre. Pag-uusapan talaga yan, no? Hindi ako sa mga nagbibintang, pero using probability and assumption, humahanap ngayon si Sara Duterte ng mga senatoriables na possible pag manalo, tutulong sa kanya para hindi siya makonvict, para makatakbo siya bilang Pangulo sa 2028. Huwag na ninyong sabihin sa akin na walang plano si Sarang tumakbo sa 2028. Napakasinungaling naman kayo kapag ganun ang sasabihin nyo. Kaya ito po mga kamunting tinig ha, ano ang inyong side dito? Magti 12-0 pa ba kayo? Tulungan nyo pa ba itong si Camille Villar? Iko-consider nyo pa ba rin si Amy Marcos? Hindi ba kayo nag-isip kung ano po yung magiging possible na gagawin ng dalawa na to? Actually, mayroon pa po akong mga pinaghihinalaan na mga senatoriable sa kampo ni Pangulong Bongbong Marcos na mga traidor, pero hinihintay ko lang na sila po yung lumabas. Kasi ganito po yun. Hindi ba sila nag-iisip? Tinataas ang kamay nila ng Pangulo. Tapos gagawa sila ng eksena na kung saan ay magpapasuporta sila kay Sara Duterte. So sobra naman na kabastusan yun. Kabastusan talaga yun, katraidoran talaga yun, hindi po talaga maganda. Kaysa ang anggulo. Mantakin mo, magpapa-endorse ka sa isang tao na nagbabalak ng hindi maganda sa presidente, na kung saan yung presidente ay itinataas ka ng buong puso para ikaw ay pagkakatiwalaan ng mga naniniwala sa Pangulo. Dapat for the sake of delikadesa, isipin po yun. Kayo mga kamunting tinig, kung i-honor nyo pa ba yan si Villar, kayo pong bahala dyan. Dito sa mga loyalista, wala na si Amy. Sa mga DDS, ewan ko lang kasi may mga halos sumpain si Amy ng mga DDS. Hindi nga naniniwala. Si Panelo nga, hindi nga naniniwala kay Amy. Sinundan po ni Hanelet, hindi naniniwala kay Amy. Samantalang itong si Camille Villar. Mga kamunting tinig, ang pangit, di ba? Ang pangit. Nagawa nila ng katraidoran ang presidente. Pero ganun pa man, alam ko at naniniwala ako na alam po ito ng Pangulo. Gumagawa lang naghihintay lang ang Pangulo ng tamang pagkakataon dahil alam naman ng Pangulo, tiwala naman ng Pangulo sa sambayan ng Pilipino. Na ang sambayan ng Pilipino ay mamili ng tunay at tapat, no? Tsaka, Diyos ko, Santissima Trinidad, nakakahiya. Si Amy Marcos nga nakakahiya. Bubutuhin nyo pa ba yan? Mga loyalista? Bubutuhin nyo pa ba yan? Hindi na nga yan binabanggit ni PBBM sa mga political sorties ng partido ng alyansa. Wala namang maiambag yan, wala namang may tutulong yan, sinungaling pa siya, sabi niya independent siya. Pagkatapos magpapa-endorse siya sa partido na kung saan ay yumurak sa pagkatao ng tatay niya, di ba? Ng kapatid niya, para lang makakuha ng boto. So sino pa kaya ang magtatraidor kay PBBM? Ano kaya ang mga kasunduan kung bakit nagawa po nila ito sa isang presidenteng buo ang tiwala sa kanila? Mabuti lang matibay tayo, matatag tayo ng mga sumusuporta sa Pangulo at sumusuporta sa gobyerno. Hindi tayo napapagod magpaliwanag sa taong bayan na dapat ang manalo ng mga senador ay talagang gawin ang tama. Kahit sa katutak na ebidensya ang ilahad laban kay Sara, pag once na na-endorse ka ni Sara Duterte at na-endorse ka ng partido ng tatay ni Sara Duterte, naku, nag-iisip pa naman si Sara Duterte na si Digong ay inapi, si Digong ay kinidnap, pagkatapos magpapa-endorse ka. So syempre, you need to do a favor. Pagbigyan mo kung ano po yung kahilingan nila bago ka nila i-endorse.
Eh ikaw naman, paniwalang-paniwala ka na may panalo ka pa ng mga Duterte. Sa bagay, conviction nyo po yan. Pero hindi po maganda. Congressman pa lang si Camille, marunong na maglaro ng madumi sa politika. Ewan ko lang sa kanilang mga naniniwala sa kanila dyan, pero sa punto na ito, namamangka sila sa dalawang ilog. Hindi naman to mangyayari kung walang mga agreement. Gaano kaya kalaki ang involved po dito? Alam naman natin ang Villar ay pinakamayaman dito po sa Pilipinas. Isa sa pinakamayaman. Saan nila gagamitin yung kanilang pera? No? Tsaka, magkano kaya ang binayad? At magkano kaya ang natanggap? Ganun lang naman yun eh. Sa politika kasi ganun lang naman talaga. Pero, hindi po deserve ni PBBM na traidorin. Kaya kayo po na nagbabalak na magtraidor sa Pangulo, lumayas na kayo sa alyansa. Maaga pa para malaman po ninyo. Ayan, tingnan ninyo. Lumabas si Camille Villar. Hindi po nila inaasahan to na maglilik siguro itong picture. Kasi nasa Facebook po yan ni Harry Roque. So lumabas. O hindi pa natin alam kung yung iba saan galing. Eh ang nag-leak ay yung kay what they call this, yung nabalita, yung kay Amy at saka kay Robin. O, na na yon, na highlights na yon. Yung kay Villar, medyo patago-tago pa, pero may nag-leak na mga picture na kung saan ay wala pang reaksyon si Camille Villar dyan. So, naku, siguro no, kung hindi makapal ang mukha ni Villar, marirealize niya to na, uy, tinataas ng Pangulo ang aking kamay para suportahan ang naniniwala sa kanya. Pagkatapos, hayaan ko ring itaas ang kamay ko ng taong nagbabalak sa kanya ng kasamaan kung ano ang mangyari doon. Pagparagay natin si Sara Duterte, isa sa sumusuporta sa mga grupo na nananawagan ng impeachment ni PBBM at nananawagan na patalsikin si PBBM sa pwesto. Si Sara Duterte hindi naniniwala kay PBBM. Hindi daw po magaling si PBBM na presidente. Pagkatapos si Camille Villar magpapa-endorse sa babae o sa politiko na nagsasabi ng ganon sa presidente na every time na magkakaroon kayo ng political sortie ay tinataas ang kamay mo. Eh bakit hindi ka nalang lumipat sa PDP? Eh bakit hindi ka nalang lumipat sa partido ni Sara? Eh bakit nanatili kang dyan sa alyansa? Kung may delikadesa ka, umalis ka sa alyansa. No? Umalis ka, nakakahiya yung mga ganyang klaseng actions. Ay, ginagawa nyo to kasi alam nyo na hindi kayo kayang sipain ng presidente dahil mabait ang presidente. Pero, wag na wag ninyong punuin ang salop. Tingnan nyo nang nangyari kay Amy. Hindi na siya binabanggit ng presidente ngayon. Ha? So ito mga kamunting tinig, kayo, Duterte supporter, bubutuhin nyo pa ba si Villar? Oo, may pera si Villar. May makinarya si Villar. Pero, kung nakaya nilang traidorin ang presidente, ewan ko kung anong term dyan, correct me if I'm wrong, kasi in a layman's interpretation, ganun eh, katraidoran yun eh. Diba? Bakit hindi ka nalang umalis sa alyansa? Mag-independent ka na lang. Tama? Eh, ginamit mo na yung mga tao sa alyansa eh. Pero, hindi po kayo magtatagumpay. Kaya ngayon, nararamdaman na ninyo, sinusuka na rin kayo ng sambayanang Pilipino. O kayo, mga DDS, suportahan nyo pa ba yan? Kasi talo na yan sa mga loyalista. Sa mga naniniwala kay PBBM, nag-isip na po na traidor si Camille Villar. Ngayon, kayo mga DDS, kung suportahan nyo yan, talo kayo dyan. Kung nagawa nila yan, sa kabila, sa partido ng Pangulo, how much more pa kaya sa inyo? Si Amy, Duterte Dayad supporters, masikmura nyo ba na suportahan ninyo? O paghalo natin lahat, maisikmura nyo ba na suportahan tong dalawa na to? Ay, nasa sa inyo po yung kasagutan. So, sa mga kamunting tinig natin dyan, sa mga loyalista at mga, siyempre, anti-Duterte,
mamili na kayo ng ipapalit ninyo kay Camille Villar at kay Amy Marcos. At kung sino-sino pa dyan na mga kaalyado ni PBBM na alam po ninyo na mga traidor. So mamili na kayo dyan ng mga kandidato na sureball na manalo. Hindi yung mga kandidato na hindi man lang pumapalo sa survey o alam na ninyo sa sarili ninyo na kahit gaano nyo sila kagusto ay hindi po talaga sila winnable. Dapat hindi masayang ang mga boto ninyo. Botohin ninyo ang alternative candidates na talagang ang paninindigan ay dapat ma-impeach si Sara Duterte. Dapat ma-convict si Sara Duterte. At tandaan, mga kandidato na hindi pro-China. Alam nyo naman yan. Pag-aralan ninyo ang miyembro ng alyansa. Basta wag na wag makapasok ang lahat ng mga kandidato ng PDP or padapa wala ng laban. Kasi gagamitin nila ito si Camille, gagamitan nila ito si Amy na makapasok. Kahit ayaw nila nito, maniwala kayo. Kasi boto ito para hindi makonvict si Sara Duterte. Kaya kahit sa gabal sa lalamunan nila, bibigyan nila ito ng suporta itong dalawang identified na ito. Si Sara, endorse niya si Camille. Si Robin, in-endorse niya si Amy Marcos. So ngayon, kung hindi ninyo bubutuhin itong si Camille at saka si Amy at iba pang mga posibleng magtatraidor sa presidente, palitan ninyo ng mga kandidato na wala sa alyansa na kapag manalo, suportado ang impeachment complaint ni Sara Duterte. Gets? Yan po ang gusto kong sabihin sa inyo mga kamunting tinig. Ha? Magiging matalino, okay? Kailangan marunong tayo mag-strategize. Dapat ang boto natin strategic, na walain natin si Camille, walain natin si Amy, walain natin yung mga possible pa na mga nauuliminigan natin na magtraidor sa presidente, na nilalaglag ang alyansa, palitan natin ng mga kandidato na sigurado mananalo sila kapalit nitong mga traidor sa alyansa. Ha? Ibigay natin, butuhin natin ang mga kandidato na pareho ang prinsipyo sa atin pagdating po sa conviction ni Sara Duterte sa Senado. Kasi kapag magtagumpay itong mga partido ni Rodrigo Roa Duterte, nako, masasayang lang sa wala ang lahat po natin na pinaghirapan na pagpapaliwanag sa tao. Nakasalalay sa atin ang pagbabago. Tandaan po ninyo, si Sara Duterte atat na atat maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. They will do anything para lang sila po'y makalusot. Ngayon pa lang, dapat maging matalino na tayo. We need to seek guidance from the divine in order for us to choose better candidates that already know, okay, the misdeeds of the Vice President. At we need to support those candidates wherein they go against China. So ibig sabihin, wag nating bigyan ng pagkakataon na manalo ang mga kandidato na hindi man lang kinukondina ang China pagdating po sa West Philippine Sea issue. Mga kamunting tinig, hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Sir Glenn. Maraming salamat po sa inyo. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, at saka mag-subscribe. Okay, malapit na tayo mag 139,000. Basta, pinapaubaya ko sa inyo ang magiging desisyon. Maging maalam kayo sa pagpili ng mga kandidato na pagdating ng panahon, hindi kikilingan si Sara Duterte sapagkat tambak pong mga ebidensya, mga laban kay Sara Duterte. Tsaka, wag nating suportahan ang mga senatoriables na pilit tinaratraidor, na tinatalikod lang si PBBM. Wag nating suportahan yan. Ha? So kayo, bubutuhin nyo pa si Amy, hindi na nga ini-endorso ni PBBM yan.
Si Camille Villar, bobotohin nyo pa ba yan? I-endorse ni Sara yan. O, kung sino pa ba yung iba dyan na mga nagtatago pa pero darating ang panahon, lalabas at lalabas po sila. Kaya nga sabi nga ng ating kaibigan na isang vlogger ay yung ginawa ni Aimee ay planado po ito. Sabi ko nga kanina na hindi man talaga gusto ni Aimee sa alyansa. Talagang gusto talaga ni Aimee sa partido ni Rodrigo Roa Duterte. Kaya lang si Aimee madumi maglaro. Doon, hinayaan niya na suportahan siya ng kapatid niya sa alyansa pagkatapos bigla siyang aalis. At magpa-victim na kuno hindi binabanggit ang pangalan niya sa kampanya. Pero in reality, siya po talaga yung aalis dahil ang puso ni Aimee doon po sa partido ni Rodrigo Roa Duterte. Kasi si Rodrigo Roa Duterte naging pangulo dahil kay Aimee. Si Aimee ay isa sa mga tumulong para maging pangulo si Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga, kahit na hindi naniniwala yung asawa ni Digong sa kanya, yung mga anak ni Digong sa kanya, binabaliwala si Aimee, wala pa rin yan. Ang importante sa kanya, may pagtanggol niya si Rodrigo Duterte at masamain ang kapatid niya at ang administration ng kanyang kapatid. Ganun po kawalang hiya, no? Kaya wag iboto yung mga ganyang klase. Okay? No, salamat sa inyo. Adios at mabuhay po tayong lahat. Mabuhay. Okay? Tayong mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Salamat sa inyo talaga. Huwag kalimutan na mag-team replay. And syempre, manood po sa ating live stream. I love you all. Mabuhay po tayong lahat. Salamat.